Magandang araw mga tol. Magandang araw. Meron tayo ngayong job order, bali palit ng timing belt ng CS75 Plus Changgan. Bali ito yung mga parts na papalitan natin. Yan. Yan yung kanyang idler part number, yan yung part number. Tapos ito yung kanyang tensioner, pati yung part number. Tapos ito yung kanyang timing belt mismo, yun yung part number nya. Tapos ganito yung setup ng palitan ng timing belt ng Changgan, kasi yung Changgan wala na siyang kunya rito, wala siyang lock, hindi yung higpit lang ng tornilyo nito sa loob, yan lang ang meron siya. Bali ang Changgan merong lock, lalak mo yung kanyang camshaft. Tapos yung position ng cam lobe nya is ganito, nakaturo dito yung exhaust, yung intake nakaturo naman doon. Tapos meron siya neto. Ito naman yung bale, ito yung panglock doon sa kanyang crankshaft, tuhog, tinutuhog to doon sa crankshaft para hindi umikot, para nakaset yung ano mo, cam tsaka crank. Bali ganito yung setup nya. Bali ito yung luma, bali nabaklas ko na siya lahat, may kakabit ko na itong bago. Ganyan. Minsan kasi nangyayari dito sa amin is yung belt nya tumatakbo pa loob, yung mismong belt na to, imbes ganito lang yung gap nya, nagdodoble yan, nagdodoble yung gap. Ano nangyayari, either mag check engine light or naglo low power, or both sabay siya, check engine light tapos low power. Yan yung mostly nagiging ano rito. Ang nagiging cause nun, ito yung kanyang makita, tensioner ito sa ilalim, tensioner to eh. Ang nangyayari, na-over tight yung nilalapatan nito na alloy, yung cylinder head sa ilalim, yung nilalapatan, nauuka, lumulubog to, hindi na siya nagiging align. Kita nyo, ganyan lang yung gap, ganyan lang yung gap nya dapat, ganyan lang. Ang nangyayari pag ito yung may uka yung inuupuan nitong tensioner sa ilalim, nagkakaroon ng uka, nalubog ito, kaya yung takbo ng belt napasok. Ayun, sa mga magkakabit ng timing belt, ang ginagawa namin, nililihaan namin yung inuupuan nito para safe. Wala mga tol, alam mo na, update na lang ulit mamaya. Bali kakabit ko na itong mga bagong parts nya. Ito, kakabit ko na rin itong tuhog sa ilalim. Ito na yung update natin mga tol. Bali natanggal ko na yung lumang belt, yung luma, tapos yung lumang tensioner, lumang idler. Bali nangyayari, ito yung sinasabi ko kanina, kasi ito yung inuupuan nya, nauuka yan kasi alloy lang, pag susubra ng higpit, kaya alalay lang sa higpit. Yan o, nauuka yan, yan mismo, ito nauuka. Kaya gagawin pag nauuka, nililiha lang yan, pinapantay, okay na siya. Yung na ano namin, na find out namin ng problema nito, kasi di naman pare-pares yung gumagawa, minsan na overtime talaga. Kasi ito wala na to, wala tong kunya sa loob, free wheel lang to pagkuhan. Yung nagdadala lang ng ano nito, yung higpit nya, higpit ito lang, yung luma, yung mga luma. Ito na yung mga bago nating idler tsaka tensioner. Pansin nyo mga tol, merong arrow yung ganyan tensioner. Ang position yan is ito, nasa baba yung arrow, nakapalay lang siya ng ganyan. Ganyan.
ganyan. Nakatutok to sa baba. Ayan. Straight. Ganyan. Nasa ganyan eh. Nakaparing lang ng konti. Konti lang. 6 o'clock or 12 o'clock na ganyan. Ganyan lang. Ito yung bagong timing belt, idler, tensioner. Pansasalpak na natin. Meron pang spacer yung kanyang idler. Yan lang siya ikabit. Depende na lang sa kahit wala namang timing lock, yung itong camshaft tsaka yung crankshaft kaya rin naman palitan kasi hindi naman basta-basta makakahanap ng mga pang lock na yung mga SST. Diskarte na lang din sa mekaniko kasi minsan pagka nagkakaanuhan ng gamit ginagawa na lang namin ng paraan, pero ano lang din, ingat lang, double check sa gawa. Hindi ko na niliha yung inuupuan kasi unang palit pala naman to ng timing belt. Mostly kasi pag mga pangalawang palit na, yung unang pagpalit tsaka yung ikaw yung susunod, minsan kasi may tamad. Ito, unang palit na walang problema. Goods naman siya. Salpak na natin. Sasalya na natin tong belt. Wala naman siyang paliktaran. Either pa ganyan yung sulat o pa ganyan, wala naman siyang baliktaran. Ito na yung update sa timing belt natin mga tol. Bali nasalya na natin yung bagong timing belt. Ito yung bago, tapos yung bagong tensioner, idler, yung tensioner. Napansin nyo yung arrow nya mga tol, nito nakatutok sa baba kasi ito, sasalpakan mo siya rito ng alin. Ayan. Yung arrow nya tutok lagi sa baba yan. Yun o, sa baba. Nakatutok sa baba. Yan lang yung setting dyan. Yan. Yan pormahan ng timing belt nya. Yan. Yan bago. Okay na yan. Pero ang standard procedure nito, ikutin mo siya. Tanggalin mo yung mga lock. Ikutin. Tapos babalik sa pwesto yan. Obserbahan mo. Tapos rest, pag okay na lahat, pwede mo balik yung mga cover ito lahat. Tapos huwag mo kakalimutan yung tuhog sa ilalim, yun ang importante, di makalimutan. Bali ang advice nito, mga 80,000 km run, dapat pinapalitan na yung timing belt. Huwag na natin isagad yung buhay ng pyesa kasi tayo rin naman gagamit. Yun lang mga tol, yun lang advice ko. Huwag natin sasagad yung buhay ng pyesa. Tama na yung 80,000, 85, maximum 100. Dali to, kakabit ko na lang lahat. Tapos update ko na lang mamaya pag napa-start ko na. Yun lang mga tol. Ito na yung update sa ginawa natin yung timing belt mga tol. Napalitan ko na. Ito na, umaandar na siya. Goods na to, good. Ready to release nito. Meron tayo lagi dito. Lahat na ginagawa kong timing belt meron ganyan. Para tandaan na akong gumawa. Okay na to mga tol. Good to release na to. Salamat tol, maraming salamat. Good day.